Magandang araw po mga boss at welcome back po dito sa ating channel. Sa video ito ay meron tayong pagkakaabalahan ngayon itong radyo nga MFM, pero yung problema lang po nito ay yung kanyang easy cord, yung naputol. Actually yung putol na easy cord ay kahit na yan putol ay madali lang po yan, kahit na hindi niyan palitan. Mura lang po niya kung bilhin, pero ginagawa pa rin natin ng paraan kung sakali mayroon mga iba na malayo sa bilihan, at least meron silang idea na pwedeng ganyan, pwedeng gawin para kahit na manipis yung cord, pwedeng gawin mong matibay. Ganyan po mga boss. Yan po yung EMFM na radyo. Ano lang to, tatlong baterya ata yung dalawang baterya yung sa lagayan po niya. Bali mababa lang po yung supply niya mga boss. Yan po yung kanyang sa ang harap 4 band. Meron siyang TV sound, pero actually wala pala yun. Yung ano siya, libre lang po siya. Actually MFM at saka shortwave lang po yung available niya mga boss. Ito po yung sa ipa-plug doon sa radyo na naputol, at saka ito yung kanyang karugtong na wire na manipis lang po siya mga boss. Ayan po, at hiniwa ko na po at ginawa natin ng paraan para magamit din po siya. Kahit na ganyan po siya kanipis yung murahe na easy cord, ay pwede pa po siya gawa ng paraan. And tinitest ko na kung wala pa siyang putol, yung diretso ba yung kanyang continuity ay okay pa, bro. Okay po siya mga boss. Yung problema lang yung sa dulo ay naputol, kaya ginawa na natin ng paraan para madugtong po siya at umibay, para magamit naman po siya ng medyo matagal-tagal din na panahon mga boss. Yan na po, at binalatan na po natin at saka hininang para madugtong na po siya mga boss. At saka lagyan ng electrical tape para hindi po siya magkadikit sakaling mag spark, didikit yung kanyang dalawang terminal. Lagyan ng electrical tape. Saka meron din akong lalagay dyan na yung sinkable tube para maayos din naman tingnan. Yung isang video ko po mga boss ay na vertical ko po yung, actually yung ganito ay horizontal po talaga, pero ito ay na vertical ko yung kuha. Hindi naman pwede ulitin ko yung paggawa. Binidyohan ko na lang yung cellphone ko mga boss para maging kapantay na po siya nung unang video na naka horizontal po mga boss. Makita naman po, at saka okay naman siguro kahit na halatang halata na binidyohan yung cellphone. Yan po, at dinano ko na ng soldering iron para mag-shrink yung shrinkable tube para maging maayos po siya tingnan. Tapos pagtapos noon ay yung sa bandang dulo ay lagyan ko ng medyo makapal-kapal na electrical tape para maging siya, matibay po mga boss. Bigas po siya. Yung ginagamit ko na electrical tape ay itong 3M, kasi yung 3M ay ito po yung klase na electrical tape na medyo makapit po siya. Mas okay yung kapit niya, at saka siya, mas
mayroon siyang resistant doon sa init mga boss. Yan po, at parang malapit na po natapos mga boss. At ito na okay na. Tinisting na po natin sa radyo kung hindi na po siya mabunot. Ayan, tibay na po siya mga boss. Okay na, ayan. Tinawakan po ko pa sa dulo at hindi po siya nabunot. Kaya tibay po siya. At okay na po mga boss. Pwede na po yan papalitan ng iba kung sakaling masira yan, pero medyo matagal-tagal pa kasi magagamit pa po yan ng medyo matagal-tagal din mga boss. Yan po at testing na po natin. Nandito na lang po yung sinishare ko na kunting kalaman po mga boss, at maraming salamat po sa pagsusubaybay at God bless po sa ating lahat. Idol, gipangkuyawan na ang mga sak